pagsubok. Pero nandun yung katatagan niya eh. Nandun yung puso niya sa gawain ng Diyos. Kaya purihin po ng Diyos sa kanyang buhay, sa ating pastor, na talagang nandun yung kanyang encouragement sa buhay po natin. So, purihin po ng Diyos dahil kahit tinitignan po natin kanyang physical ay nandun yung kagalakan niya, pero sa loob niya may karungkutan din. Amen po ba? Siyempre, wala yung kanyang pamilya dito. Siyempre, nais ng ating buting pastor na makasama niya ang pamilya. Pero, tayo po ay pinalad at mapalad pala. Tayo ay mapalad dahil kasama po natin ang ating butihing pastor. Mula po sa Psalms 37:4 and 5. Take delight in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. Amen. At purihin po ng Panginoon na kung saan nakikita naman po natin ang buhay ng ating pastor na talagang ang desire niya talaga, lalong-lalo pa dito sa ministry, dito sa panambahan at kinalaga sa kanya, pinagkatiwala po sa kanya, ay more soul. Talagang more workers. Pero kailangan po natin, kaagapay po natin, ano man po ang mangyari. Sabi nga ng turo po kanina, kailangan nandun yung sama-sama po natin. Samahan po natin ng ating muting pastor, ng abot ng ating makakaya, hanggat nandito po tayo sa bansang Kuwait. So, praise the Lord, God bless you, Pastor, and we love you. We love you so much. Praise the Lord. Group, labis po kayo nagpapasalamat dahil alam namin, very supportive ka po. Andiyan ka at wala ka, andun yung suporta niyo po sa amin. Kahit nasa Pilipinas siya, andun yung magbo-monitor niya. Kaya yung background na yan, sabi nga namin, pinag-usapan namin ni Kuya Arnel yan. Kuya Arnel ang walang gawa niya. Mga tupa po ang nilagay dyan. Pero nag-request ako, sabi ko, huwag masyadong tatabang tupa. Kasi nung unang nilagay po dyan, ang tatabang tupa. Ito masyado namang, kitang-kita tayo doon. Sabi ko, ano mo na ko? Medyo, hindi naman payat, pastor. Pero kasi nung unang, talagang tataba eh. Para kitang-kita kami doon eh. Pero alam niyo na, we are blessed, Pastor Joar, sa buhay mo at kahit sa wife ko, sinasabi ko na we are blessed sa meron kaming panambahan na ito nandito si Pastor Joar kung saan lahat ay ginagawa niyo. Alam niyo yung pagtatrabaho niya, aalis siya na madaling araw, gabi na siya uuwi, tapos pagdating dito, may ministry pa siya, meron pa siyang pamilya. Ang hirap nun. Pero salamat Pastor Joar. Alam namin hindi po madali, pero nagpapasalamat po kami, andyan ka po para sa amin. Nag-guide kami, pinapaalalahanan kami, at inilalapit kami sa ating Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon sa buhay mo, Pastor Joar. Sabi nga po sa Exodus 14:14, the Lord will fight for you. You only need is to be still. Lord, Panginoon, salamat po sa buhay ng buting pastor. Thank you, thank you. God bless you more, Pastor Joar. Representing Jambia, si Kuya Arnel. Yes. Ikaw na. Sabi niya sa akin, Kuya, huwag ako, iiyak ako. Namin tissue. First of all, gusto kong pasalamat sa Panginoon sa buhay ni Pastor. Alam niya kami ko. Hindi ako kaya mag-init. Babasahin ko na lang. Salamat sa buhay ng Pastor. Unang nakilala ko siya na andun talaga yung bukas ng puso na tumanggap na. Kahit na galing ako sa ibang church na hindi talaga ako dyan. Doon yung sinabi ko na, I'm in love this church. Kaya, sabi ko lang. Thank you, Pastor, for all the ways and you did to guide us. Thank you. Tissue. Even for our church.
Thank you po for being such a great example po sa bawat isa sa amin. You're a blessing to our church. Thank you for the ways you make different in our church community. Thank you for all you to make our church courage, faith, building, and talaga ako. May nasing and we're so blessed no, na ikaw po yung binigay sa amin ng Panginoon. At thank you po sa lahat ng mga payo nyo, kahit na hindi na bilong sa about of young Christian, about sa magiging ano namin sa andito po sa ibang bansa. Kaya salamat po sa buhay nyo at kaya nga po yung nais namin. Pasalamat sa Panginoon sa buhay nyo po. Glory to God. Tissue. Hindi ako nakakapot. Nagpapasalamat po. Maraming salamat po. Tandaan nyo lang po, sabi ng Hebrew 13:5, I will never leave you nor forsake you. So tandaan po natin yon. So tingalain po natin si Pastor as a good father po ng dito sa Kuwait, sa JIL. Nagpapasalamat kami ng lubos-lubusan po, Pastor. Kasi isa ka po sa mga ehemplo para lalo pa kami mag-grow at lumakas ang aming pananampalataya dahil isa kang ehemplo sa amin. Sa kabila ng pinagdadaanan ay pinananatili ko siyang matatag. So dapat ganun din po tayo. To God be the glory po. Amen. Praise the Lord. Ito na lang, late yung song, background song kanina. God, si Pastor po ay nakilala ko nung ako po'y pumunta po dito 2007. Nasa Parmania pa kami that time. And by that time ay sila pumapunta doon sa Parmania sa worship service. At sila po'y kumbaga nagsisimula dito po sa South. At praise God, na kung saan po yung pagtawag po sa Kanya. Dahil po nandun yung Kanyang talagang kumbaga willingness to be an apostle, mga kapatid, like Paul, to plant the church. At siya po yung dito po pinadala. At kung saan nag-grow, mga kapatid, nung ang construction po dito ay booming, oil and gas and others, nakikita natin nung atin pong talagang paglago po sa atin pong gawain. At dahil po sa kanya pong kasipagan po, ay sabi ko nga, ay mataas din ang posisyon niya that time. Kung saan po, alam niyo po kung mataas ang posisyon mo, marami ding responsibilidad sa trabaho. So paano mo pa matitingnan ang church? At purihin po ang Diyos. Kung ang Diyos ang tumawag sa iyo, siya mismo ang magbibigay ng mga workers na kung saan tutulong po to complement as a body of Christ, na kung saan po ang isang church ay makikita po ang unity, pagmamahal at ang paglago po. At na-witness po natin yan, mga kapatid. Nung nag-move po ako dito by, I think 2015, 2000, like that, ay nag-commit ako to this church. At purihin ang Diyos. Nakita ko in the leadership ni Pastor Joar. Yes, mga kapatid, marami pong pagsubok ang ating po pastor na pagdaanan. I'm not going to make it in a detail. Amen. At sa kanya pong strong, sabi natin, na character. Although very gentle, sabi ko nga, kung ako ba, baka magkaroon na kagad ng, kumbaga, yung hatol, but purihin ang Diyos, mga kapatid. Kaya kami in the CMT, ako, natututo sa ating pong pastor, the way na kanyang leadership, to deal in our meetings, na kung saan po ay mayroong mga agenda, lahat naka-attend po doon ay inupunan ng comments, ng suggestion, opinion, para po ang atin po, ang ginagawa po ng CMT through Pastor Joan ay kumbaga nandun po yung wisdom na hindi na po galing sa kanya ang desisyon. Amen? Nakita natin, mga kapatid, maaaring alam nyo
ating pong pastor, ano? At even to the point na napakahirap, ano? He did not give up. Nandito po siya sa akin. Amen? It's a sacrifice na at it's for us. Ano? Na kung saan po itong tao na ito, ano, sa inyong harapan, ano, ay nagpapatuloy because of His love to God and to all of us. Kaya napakaganda po, masuklian natin, ano, ng yung sabi natin, hindi tayo ang pabigat sa church. Amen? Kung nakita natin there's something kulang, punuan natin yun. Diba? And bring your leaders, ano, always sa inyo pong prayers. Dahil po, totoo yun. Ano? It's not na doon nakasmile. Ano? But mayroong kabigatan din na dinadala. And because sa inyo pong response, sa patuloy na pag-attend, pagsuporta po sa church po ito, ano, nagpapakita po, yun po yung kanya pong kalakasan, yun po yung kanya pong kagalakan na nakikita po sa atin, ang paglago natin in growth in our spiritual. Amen? Ano, in the calling sa bawat isa po sa atin. Kaya, napakabuti in this month and sa mga araw, mga kapatid, ano, na patuloy nating suportahan ng ating pastor sa pananalangin, amen, and be obedient under po sa kanya pong leadership. Amen. Praise God po rin ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Gutom na kayo? Purihin ng Panginoon. Una, na-surprise talaga ako. Dahil kung di ako na-surprise, hindi ako kukuha ng booking. May biyahe pa ako. Pero God is really good, no? Sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat sa support ng bawat isa. Bakit ba ako naririto? Nung nakatanggap ako ng debug letter means termination from my previous projects. Yes, more than 3 decades. Simula nag-graduate, nagkatrabaho, nag-abroad. Ang position ko palagi ay engineer. Ang expose ako sa mga professional people, mga tao talaga maayos sa pamilya. Tapos, nung ginamit ng Panginoon na nag-abroad, ginamit mightily ni Lord Kaga to be a leader of the church at hanggang sa God's calling, naging pastor. So, ibig sabihin po, kaya ko nabagitin ni gano'n ako sanay na buhay noon na nire-respeto, may responsibility. Part ng buhay ko yung part na ako masusunod, itong idea, itong gawin. At yung mga realidad ng OFW, yung mga buhay outside the church, nung panahon na yun, hindi ko alam. Dahil nga kasi simula na na-born again ako, hanggang sa nito recently, or 2 years ago, kako, napakasimple lamang ng buhay. Pero ito, no, nakatanggap ako ng debug letter, Lord, alis na ba kami? Pero suddenly, may pinakitang Panginoon, buwan pamilya si Lord, very smooth, na-retain ako dito, at meron dahil hindi pa nga tapos ang Panginoon. Madaling maglingkod sa pagkasama pamilya. It's one of the privilege na nagbibigay sa akin ng encouragement to stay here more in serving the Lord regardless of my present situation. Ibig ko sabihin, hindi na engineer na trabaho, but with my family, I'm happy, I'm satisfied, walang homesick. Ang hirap pa ng paggaling ka ng Pilipinas, lumalakas ang homesick, no? Kaya kararating ko lang eh. Ibig ko sabihin, baka doon ang piyas yata ng homesickness at namimiss ko ang aming pamilya na wow, I'm still serving the Lord. Pero bago ko umuwi, usap ka pamilya kasi talaga nakatrend na uuwi na yung mga pamilya eh. Mag-isip pa ba tayo dito? Mag-isip pa ba ako ito? Mag-stay pa ba tayo dito? Compute kami. Practical, financially, hindi na. Impractical. Hindi na kaya ng kita ng taxi yung dati kong pamumuhay. At kinakailangan mag-face-to-face sa mga bata. Hindi pwede. Kaya kinakailangan tanggalin na spirituality, doon tayo sa practical. Uuwi na talaga kayo. Uwi sila. Nakuha sila umuwi. Pagkarating ko doon,
ulit, Lord, babalik pa ba ako? Magpapatuloy pa ba ako dito? Eh maliwanag sabi ng Panginoon, stay here for a while, I will bless you. No? I will be with you. I will bless you. Ito no, dwell in this land and I will be with you and bless you for to you and your descendants. I give all these lands and I will perform the oath which I swore to Abraham, your father. Ito yung pangako ng Panginoon kay Moses. Kung nagtatanong siya, Lord, alis na ba ako dito? Ito ang revelation sabi ng asawa. Sabi para wag muna. Ngayon, seeking, personal seeking, Lord, sabi mo, papalain. Ayan na naman. Ang iyong kumita pala. Yung talagang sisikapin mo na mula sa ganong salary, then at the end of the month, o baga sanay ka na ganon ang kinikita mo. Pilipinas, ang operator pa pinapasweldo namin, kami nagbabayad doon. Kaya naghahabol ako, kumbaga. Tapos, inaano ako, Lord, sabi mo, you will bless me. Paano yun? Isa lang sinasabi ng Panginoon, yes, I will bless you. Hindi naman sa financial na bless, di ba? Hindi na maliwanag. Hindi lamang sa finances. Nakakaluwag ka ng araw. Nagpamaya ka ba? Hindi naman ako nagpapaya eh. Yes, hindi ka nagpapaya. Kita mo, the result. Malaki ang difference ng income ko noon, financially, sa income ko ngayon, pero nakatutuwa, hindi kami nagkukulang. Amazingly, lumaki ang expenses, dahil kasi nung araw, sagot ng company ano pag-aaral ng mga bata. Pero ngayon, sagot ko na. Lumaki expenses. Tuition pa ng mga bata. Lumiit pa sahod. Pero, pinadama ng Panginoon, He do miracle things. Nagbigay si Lord ng another source of income. Ang basta, ano kanina, passive ba? Yung ano na, you should, hindi mo na kinakailangan kumilos pa, basta dating na lang ang blessing to support your needs. Eh, ikaw, Lord, amazing na yes. Nandun pa rin ang kasapatan. May excel. Sipin niyo, kamapuri ng Panginoon. Iniisip ko nga Lord, magpapatuloy pa talaga ako sa paglilingkod pa sa'yo? Siyempre. Di ba yun ang maliwanag nun? Siyempre. Dapat. Very obvious yan. Kaya yan nga siniingkan sa mga isa Mga trials, wala yan. Part ng buhay natin yan, yung pinapakita ng Panginoon kung paano siya magkikilos amazingly. Ngayon, kanina umaga, yan. Kasi may mga trials na naman no? Walang trials tayong hindi mapapagtagumpayan. Yung mga trials na nararanasan natin sa kasalukuyan, pero may mga kapalit na blessings yan. Pinalala naman sa amin, Panginoon, yung sitwasyon, Lord, should I stay here? Pero malaman sa amin, Panginoon, hindi pa ako tapos sa iyo Kaya lagi po sinasabi sa mga co-workers, very confident ako sinasabi sa mga co-workers, lahat tayo temporary laban dito. Pero kung tayo bubunutin ng Panginoon, hanggang sa huling araw na tayo narito, maglingkod tayo kay Lord. Yan po, no? Kasi nakalulungkot po, meron po tayong mga kamanggagawa, nakaranas naman ng persecution, baka naranasan lamang na hindi ko tawagan, hindi ko kumustahin, nawala na. Yan po, nakakalungkot, no? Hindi ko na po kaya yung ganong klaseng serving the Lord through masyadong binibaby ang individual. Hindi na po. Nasa, ano na po tayo higher level of serving na po tayo. Yung bang bawat individual, there should be maturity. Kaya, direkta ko po sasabihin, hindi ko na po level ngayon. Ang tatawagin, iisa-isahin pa yung mga nawawa. Pinunta ba siya ng Ama? Hinipo ng Panginoon yung tao yun para magbagong buhay at bumalik ulit. Pero si Ama, willing na naghihintay doon. So yun po ang level sa mga kapatid po nating nawawala kung may mga kakilala po kayo. Ganun po tayo ngayon. Hindi ko na po kaya yung dating kasiglahan, availability ko in serving the Lord to the bar attending, the various life groups. Hindi na po Kasi iba na nga po tayo ngayon. Pero ang nakatutuwa po, ang kaya ko pa rin magtiwala sa Panginoon. Yes. At yan ang nais ko pong sabihin ko sa bawat isa sa atin. Hindi na po natin kaya. Lilipas po ang ating kalakasan, lilipas po ang ating kakayanan dahil nilelevel up po tayo ng Panginoon. Ang wag pong mawawala sa atin ay patitiwala kay Lord. Kaya hanggang ngayon, I'm still seeking, Lord, do you still really need me to be here? Sabi ko nga sa misis ko kay Sister Medi,
hanggang kailan pinaya ako dito? Aminin ko po, parang gusto ko na yung umalis, makasama pamilya. Pero sa isang banda, sabi ng Panginoon, hindi ka pa tapos. Marami pang mga kaluluwa na kinakailangan i-reach out. Why God put me as a taxi driver? Kung kanina sinabi ko, more than 3 decades, hindi ako exposed sa the people outside the church. Ngayon, every day, every single hour ng aking pagmamaneho, expose ako sa mga unchurched people. Yun po ang malaking pinagagawa sa aking Panginoon. Somebody should pray for them. Somebody should remind them about God's love sa kanila. You cannot win them back to church, but at least you are there praying for them. At least you are there. A way or means para sila man ay magkaroon ng opportunity to be invited and to hear God's word. Kaya ang kahilingan ko mga kapatid, kung ako po ay sinasabi niyo ito, na-appreciate niyo ako as a pastor, huwag niyo naman ako nag-speak sa akin. Ako po ay mahina din. Huwag niyo naman po ako hanapan ng iba't ibang mga ministerial works. Hindi po ako si Superman. Kaya po kayo naririyan, upang maging kaagapay. Kailangan ko rin po kayo para sa ako'y paalalahanan. Pastor, mukhang napapabayaan mo na ang iyong sarili. Pastor, mukhang napapabayaan mo na ministerially. Pastor, kailangan ko rin po yung mga ganun kayo. Kung magiging mahiya, na ako rin po ay paalalahanan sa kailangan ko rin po yan. At higit sa lahat, kailangan ko po ang inyong mga panalangin. Kailangan ko po ang inyong suporta. Lagi po tayo, sama-sama po tayo maglingkod sa Panginoon. A pastor is not a position. Kaya huwag naman po tayo basta-basta mag-release up ng tao. Hayaan na natin ang leaders. Hayaan na natin si Lord through the leadership, no? Mag-raise up. Nilagay po ako dito ng Panginoon sa position po as a pastor, not because of the position, kundi dahil sa responsibility and accountability. Mga life leaders, yan din po ang nais kong iibigay po sa mga isa. Kung bagay tayo po ay pinagkatiwala ng Panginoon to lead His people. Hindi atin itong gawain kay Lord ito. Aalis ako, may dadala ang Panginoon. Huwag po natin akitin ang gawain. Life group leaders, naririyan kayo because God has entrusted you to lead that group. Kung bagay, huwag niyong akinin. Ibig sabihin, pagka kinakailangan na sabi ni Lord dadaling ka na doon sa ibang bansa, ibang lugar, huwag kayo malungkot. Bakit? Sapagkat meron din pong workers na siya dadaling si Lord. So worship team, alis po si Kuya Jordan, umalis na po si Kuya Denward. Pero let us just hope and still praying, no, that God will bring here no workers. Subok na po ng ano yan, dito po si J.L. Alamedi o dito po sa Mangga. Pag may umalis, meron po pinapulit ng Panginoon. So po rin Panginoon, maraming salamat sa may idea po nito na for God's glory at mahal na mahal ko po ang bawat Natin mga kamay sa ating pastor. Let me read this verse for our pastor. Makikita po ay Numbers chapter 6, beginning verse 24. This is our prayer for you, pastor. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. And the Lord turn His face toward you and give you peace. Father God, maraming salamat Panginoon sa amin pong pastor, sa buhay po, Pastor Joar, O God, na kung saan Panginoon, O Diyos, siya po'y dinala mo, O God, dito po sa Kuwait, Panginoon, south ng Kuwait, Panginoon, para, O Diyos, pangalagaan, Panginoon, itong ministry mo, O God, the Jesus is Lord Church. Sa dati, Panginoon, Mangga, Panginoon, ngayon, O God, Amadi District, na kung saan, Panginoon, nakita mo, Panginoon, O God, ang kanyang pagsunod po sa inyo, O God. At tunay nga, Panginoon, O God, in all these years, Panginoon, those years, Panginoon, even in the years, Panginoon, O God, na mga pagsubok, O God, challenges, Lord, siya po'y nakita namin na natili, Panginoon, na matatag, Panginoon, strong, O God, and faithful po sa inyo. At siya po, O Diyos, ay nakatayo, Panginoon, O God. Knowing, Panginoon, believing, Panginoon, O God, na patuloy, O God, ang kanya po, O Diyos, na pagmamahal po sa inyo, O God.
At higit lalo, Panginoon, patuloy, O God, ang kanya po, O God, paglilingkod po sa amin po dito, O God. Maraming salamat, Panginoon, and our, O God, Lord, responsibility, O God, na kung saan siya po ipanalangin, O God, suportahan, Panginoon, Lord, in all, O God, sa kanya pong mga plans, Panginoon, na nagagaling sa iyo, O God, for this church, Lord. And it will, Lord, hallelujah, empower your church. It will strengthen your church, Panginoon. At kung saan, Panginoon, ang church na ito, Panginoon, O God, ay iyong palalaguin, Panginoon, O God, na marami, O Diyos, kaluluwa, O God, ang maabot, Panginoon, mga Pilipino, Panginoon. Lord, hallelujah, here in south of Kuwait, Panginoon, and in Kuwait, O God, na kung saan, O God, gagamitin mo ang aming pong pastor, Panginoon, even sa kanya pong bagong trabaho sa ngayon, Panginoon, O God, na kung saan, Panginoon, ipaabot, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Lord, sa kanya pong mga pasahero, Lord, maraming pong salamat, Panginoon. And I know, we know, Father, na hindi po ito, Panginoon, O God, doon lamang magtatapos, Panginoon, O God. Lord, He who began, Panginoon, He who began a good work sa kanya pong buhay, Panginoon, you will make it into completion, O God. We know, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, O God, ay may magandang plano, Panginoon. You said in your word, Jeremiah 29 verse 11, O God, for I know the plans I have for you. Pastor, God has a plan for you. Amen. Lord, all you need to do is to trust to God, believe in God. At siya po ay mayroong inahanda po sa inyong napakaganda po, na kung saan po you will continue to serve here in Kuwait, na kung saan ang kanya pong promise will not fail, but it will come to pass. Maraming salamat, at Lord, patuloy namin, Panginoon. Lord, ang pastor namin, Panginoon, O God, bigyan mo ng magandang kalusugan, Panginoon, O God. Bigyan mo, Panginoon, at kung saan, O God, Lord, hallelujah, sa kanyang katawan, Panginoon, ang kalakasan, O God. Na sa patuloy niya, Panginoon, O God, na pagtrabaho at paglilingkod sa ministry, Panginoon. Patuloy niya, O God, madugunan, Panginoon, Lord. Patuloy niya, O Diyos, magampanan, O God, itong responsibilidad niya. At higit sa lahat, Panginoon, we pray, Lord, sa kanya pong mga mahal sa buhay, O God. Lord, hindi po mamadali, Panginoon. Lord, you will be, Lord, set apart, Panginoon, ng isang tao, Panginoon, ng isang ama, Panginoon, sa kanya pong pamilya, O God. But we know, God, that you have the purpose, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ang pag-ibig, O God, Lord, na nanggagaling sa iyo, Panginoon, that will bind, Panginoon, with his family, O God, loved ones in the Philippines, at kung saan, Panginoon, O God, patuloy, O God, Lord, maranasan ng kanyang pamilya, Panginoon, ang proteksyon, O God, pagkalinga, Panginoon, provision, O God, na nanggagaling po sa inyo, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, Lord, ang pagmamahal, Panginoon, at suporta, O Diyos, ng mga kapatid, Panginoon, namin, Panginoon, sa Kanya, Panginoon, the CMT, the leaders and workers, O God, na kung saan, Panginoon, at Kanya pong maranasan, Panginoon, O God. Maraming salamat sa Kanyang buhay, O God. Lord, let the preaching of your word, O God, will continue, O God, in his life, O God. We declare, O God, that Jesus is Lord in the life ng aming pong pastor, Panginoon. Jesus is life sa kanyang pamilya, Panginoon. Jesus is Lord, Panginoon, O God, in the JIL Amati District, O